Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Nakapagtala ng mataas na remittances o padalang pera ang mga overseas Filipino worker o OFW sa nakalipas na 6 na buwan. Sa inilabas na datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umakyat sa 2.81 bilyong dolyar ang naipadalang remittances sa mga bangko noong Hunyo, 2.1% mas mataas kumpara sa 2.75 bilyong dolyar na padala noong Hunyo ng nakaraang taon. Sa personal remittances naman, umakyat sa 3.13 bilyong dolyar ang naipadala sa Pilipinas noong Hunyo, 2.2% mas mataas kumpara sa personal remittances noong Hunyo ng 2022. Nangunguna pa rin ang land-based workers na may ambag na 2.29 na bilyong dolyar sa padala noong Hunyo, habang nasa 524 na milyong dolyar naman ang nairemit ng sea-based workers sa nasabing buwan. Pagdating sa mga bansang pinanggalingan ng remittances, nangunguna pa rin ang Estados Unidos na may 41% bahagi sa kabuuang padala, habang nakabuntot naman ang Singapore, Saudi Arabia, Japan, United Kingdom, United Arab Emirates, Canada, South Korea, Qatar, Taiwan at iba pang bansa. Ayon sa ilang ekonomista, ang magandang economic condition sa host countries na nagbigay ng maraming trabaho at mataas na sahod sa mga manggagawang Pinoy, gayon na rin ang mga positibong paggalaw na exchange rates ang mga nagsilbing driver sa magandang padala nitong Hunyo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, bukod sa remittances, tumaas din ang mga naaprobahang foreign investment pledge sa ikalawang quarter ng taon. Sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umakyat sa humigit 59 na bilyong piso ang kabuang mga naaprobahan na foreign investment sa ikalawang quarter ng 2023, 27.8% mas mataas kumpara sa lampas 46.2 bilyong pisong foreign investment pledges sa kaparehong panahon ng 2022. Ayon sa PSA, ang investment pledges ay inaprobahan ng Investment Promotion Agencies o IPA sa pangunguna ng Board of Investments, Clark Development Corporation, Philippine Economic Zone Authority at Subic Bay Metropolitan Authority. Sa kabuang foreign investment pledges, nangunguna ang bansang Japan na may 20.36 na bilyong pisong investment commitment na sinundan ng Singapore mula sa 17.65 bilyong pisong pledge at Cayman Islands na may pangakong 11.63 bilyong piso. Pagdating naman sa sektor, manufacturing ang may malaking ambag buwat sa humigit 35 bilyong pisong investment pledges dito na sinundan ng Information and Communications at Administrative and Support Service activities. Ang Sorsogen naman ang nanguna sa mga rehiyong pag-iimpukan ng nasabing mga commitment na sinundan ng Calabarzon at National Capital Region. Samantala, umakyat din ang kabuuang approved investments ng foreign at Filipino national sa nasabing quarter. Ayon sa PSA, tumala ito ng humigit 313 bilyong piso, lampas 218% paglago mula sa humigit 79.6 na bilyong pisong commitment sa kaparehong panahon ng 2022. Ani ng PSA, ang nasabing bilang ay inaasahang makalilikha ng humigit 30,000 trabaho at lampas kalahati sa mga ito ay ma-absorb sa foreign investment projects. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nananatiling optimistiko ang National Economic and Development Authority o NEDA na maaabot pa rin ng pamahalaan ang 6 hanggang 7% paglago sa ekonomiya ng bansa sa pagtatapos ng taon sa kabila ng 5.3% paglago sa unang 6 na buwan ng 2023. Sa naging talumpati ni Socio-Economic Secretary Arsenio Balisacan sa briefing ng Development Budget Coordination Committee, sinabi nito na kinakailangan ng bansa na makakuha ng 6.6% paglago sa ikalawang bahagi ng 2023 para makamit ang growth target ngayong taon. Ilan sa mga hakbang na nais gawin ng NEDA ay kailangan mapanatili ang downtrend sa inflation sa pamamagitan ng pagpapalakas ng supply side intervention at demand side management. Sinabi rin ni Secretary Balisacan na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang pagpapatupad ng Philippine Development Plan 2023 to 2028 na bahagi ng 8-point socio-economic agenda ng Administrasyong Marcos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.